Magandang araw mga farmland, nandito po ako sa property located po sa Liliw, Laguna. So ang property po ay camping site. And pwede po itong dagdagan pa or i-convert pa camping site resort, farm resort. Kasi meron po siyang mga kwarto and meron din po siyang mga fruit bearing trees. At meron pa pong space para po lagyan ng swimming pool kung gusto pong gawing resort. Kasi ayan po ang lawak po ng area niya. And then dito naman sa area na ito po ay parking space. Yan. May bakod po. Ang front po niya ay gated. May bakod na pader sa front. Ayan. Meron po mga amenities pa dyan. And meron din po dyan na function hall. So, sa area na yan, nandyan po yung kanilang tinutuluyan. Meron na din po yung bodega. So, dalawa po ang bodega nila dyan. Bodega po ng water tank. And flat po ang property. So, ipapakita ko po sa inyo sa labas. Kung saan, nandun po yung right of way. Which is, meron din po namang papel. And yun pong kalsada. So, ito po yung right of way papasok dito sa property. Meron pong mga kalapit bahay. So, hindi po liblib. At ang layo po nito sa bayan ng Magdalena, Laguna ay mga 15 minutes. Yan po yung way palabas po ng bayan ng Magdalena. And ito naman po ay padiretso pa sa ibang barangay kung saan pwede pong makapunta ng Kalumpang. Yan, kakailangan nilang pong magawa yung tulay. So dito po yung papasok sa property. Ito po ay 1.2 hectares na titulado. So clean title. Ayan po yung front kung makikita nyo po. Gated, cemented din dito. And dun po barbed wire ang nakabakod. So, ayan. Pasok po ang sasakyan sa property. Ayan. So, malinis. Malinis po ang property. Madami ding fruit bearing trees. Yung mga lansones, santol, at iba't ibang uri ng halaman. And sa area na yan, taniman ng gulay. Pero, sabi ko nga po, pwede po itong i-develop at gawin pong resort. Camping site and resort. Kasi pwede po yung lagyan ng swimming pool dito sa area na ito. Yan o. And then, eto naman po yung kanilang function hall dito. So, kung saan, pwede po ditong ganapin ang wedding, baptismal, ano pa ba? Birthday, kung may mga magdidibu. Yan. Yan. Pwede kahit any occasion kung anong gawin dito sa property. Pwede pong i-develop ito as event place. Kasi maganda siya. Kailangan lang dagdagan ng iba pang mga building. Ayan. Hanggang dun yung boundaryhan ng property. Yan. Patag na patag po ito. At ang kagandahan po, malinis. Yan. Yan. Ito yung isa nilang bodega house. Bodega room.
Andyan po yung kanilang water tank, yung kanilang pump. Ayan po. Meron din pong kalamansi. Oh. Dahil bunga kalamansi. Rambutan, lansones, tapos may iba't ibang uri ng halaman. Kamyas. Para sa saing na tulingan. Yan naman po ang CR, shower area. And ayan yung function hall. Talagang iniayos nila, ini-arrange nila. Dito sa area na ito ang kanilang CR. Lababo na din. Shower room. So, ang kulang na lang talaga pala dito ay swimming pool. Yan. Ito ay para sa area ng mga lalaki. Female. So, ito naman yung area, CR at shower area ng lalaki. Ay, babae. Sorry. Yan. Yung common CR dito sa labas, pang babae at pang lalaki. So, nakabukod. Dalawa. And then, may dalawa ding shower area. So, ang ginhawa, ang ganda ng paligid, malinis, maaliwalas. Yan po. Yan po yung side ng nail. And then, every may pupuntahan ka is merong mga steps. Yan. So, nililinis po nila dito. Yan. So, mga ka-farmland, nandito ako sa may likod. Ayan. So, ayan yung boundaryhan. Then, hanggang doon pa. So, meron silang ginawang bahay dyan. Yan. Up and down. Second floor po. Ayan po ay container van din yung ginamit. So, meron lang pong nagpapahinga doon. Kaya hindi ko po napuntahan. And then, itong area na ito, may mga tinatanim po sila dyan. So, hanggang doon pa po yung property. Tapos, ito po yung bakod. And meron po silang mga papaya. Ito po ay 1.2 hectares titled property po. At ang presyo po ng mga may-ari ng lupa, is 17 million net. So mga ka-farmland, sa shoulder po lahat ng expenses ay buyer. Kasi po, naka-net po yung owner. Yan, meron po silang mga guyabano. Then, ito po yung barbed wire, yung bakod.
Ayan. Ito yung isa din nilang bodega. So may mga gamit sila dyan. Sobrang ganda nito mga ka-farmland. Ano na lang, may idadagdag ka na lang kung ano mang gusto nyo ipatayo. Halimbawa nga po, swimming pool, tapos magpadagdag pa po kayo ng mga cottages, ng mga kubo, ng mga magiging kwarto, yung mga rooms. And then may open kitchen po sila dito, which is kung saan yung lahat po na magka-camping site ay pwedeng gumamit. Ayan po. Yun yung open kitchen. Then ayan yung mga TP house nila. Pang family din yan. Yan kung saan pwede kang tumambay, kwentuhan, magkape. Ito naman kasi yung kanilang CR. And ayan po ang puno. Puno ng santol. May mga santol po. At mga lansones. Ginhawa po dito kasi ayan may table po dito kung saan pwedeng tumambay na nasa ilalim po ng puno ng santol. Ayan po ang mga puno ng santol. So assorted po dito ang mga fruit bearing nila, landscape nila, at talagang kanilang iniaayos. So meron pong bonfire area. Pwede pong maggawa ng apoy dyan. Yan. So ito yung kanilang kitchen. Open kitchen po. Meron din mga oven. Ayan. Ito naman yung bonfire area kung saan pwede ka dyang siga sa gabi, magpailaw. Yan. Ang kabuuan po ng property ay meron pong bakod. So, wala po basta-basta makakapasok. Bukod sa barbed wire, meron po yang cyclone wire. So, ito po yung pwede ding tambayan. Up and down. Pwede pong gawing coffee shop. Para po sa yung mga bisita, meron pong pwede pong pagkapihan. Pwedeng waiting area. Ayan. Meron po sila mga tinanim na mga nyog. At yan, pwede po din daw dito mag-alaga ng mga manok, baboy. Yun. Yung mga pang backyard lang. Yan. Diyan sa area na yan pwede. So, tayo po ay nandito po sa bandang likod ng property. Merong alagang baboy si kuya. Yan. So ito po, meron pa pong bukod po sa barbed wire, may nakalagay pa pong screen sa bakod. Yan. So ngayon po ay panahon na ng taglansones. Malapit na pong mamunga. Meron din po mga saging na saba. Ayan. Dito po ako sa likod na side ng property.
Ang kabuuan po ng property ay malinis mga ka-farmland. Ayan. May makikita man kayong mga tuyong dahon dahil yung mga nanlalaglag. At ang kabuuan po ay Carabao grass. Ayan. Meron silang mga alagang manok. Ayan. Pang backyard po. Mga pabo. Ayan. Dami silang mga alaga dito. Ayan. Meron din pong ano dito, source ng tubig, water pump. Ayan. So ito, pwede po dito mag-alaga ng baboy kung gusto po nyo. Yung pang sarili lang po ba? Ayan, pang backyard. Ayan. Meron din pong sariling CR dito sa labas. May bodega ulit. Siniguelas. Ay, ano nga to? Hindi pala to siniguelas. Aratilis. Yan, may aratilis po. Tapos, mga bayabas. Inaano nila, binebend nila para po tumubo yung mga sanga. Oh, ayan oh. So, kapag binend, tumutubo po yung mga bagong sanga. Ayan. Then, ito po yung caretaker house. Made in bamboo. Light materials. So, presko po dyan. Ayan. Tapos sa area na ito, ginawa nilang taniman ng papaya. Kasi siguro nisip po nila, sayang po yung lupa kung wala naman pong nakatanim. So ayun mga ka-farmland, ayan po. Ito po ay taniman po ng mga papaya. And then pupunta naman tayo dun sa kabilang side para po maipakita po sa inyo ang TP house dito po. Ito po yung TP house nila dito. Yan, meron po dito mga iba't ibang uri nga po ng halaman, tulad nga po ng mga yung tawag dito. Sa amin kasi ang tawag niyan tagbak. Tapos yan mga aratilis po namumunga na. And then yung mga halaman na yan, yung mga flowering plants na yan. Sa amin kasi tagbak. Parang tagbak babae, tagbak lalaki. So ganyan po. Ito po yung sample po ng e-house. Try po natin. Baka pwede nating mapasok. Yan. So pang couple po. Yan. 2 bed. Yan po yung sample ng e-house nila dito. So doon sa makakagusto pong client natin dito, pwede pa po kayo magpatayo ng kung kahit ilan pa. Kasi sa lawak po ng area, sa ganda at sa lawak po ng area, madami pa pong pwedeng mai-build na kung ano mang ano dito. Yan, ito po naman yung isa pa pong e-house, which is ganun din po yung loob nila. So, kahit po magkwentuhan kayo, hindi naman rinig na kalapit, wag lang magsisigawan. Yan. So, madami pong puno, madaming halaman. Yung pinaka tinutuluyan ng nandoon po, ng owner, nandun sa bahay na yon. May kahit saan, may tambayan, madami nga po ditong pwede mong tambayan. Yan.
patag na patag ang property. Inuulit ko mga ka-farmland, ito po ay 1.2 hectares po na titled property, 17 million net price po. So buyer's expenses po lahat kasi neto po sa may-ari ng 17 million. Yun nga lang po mga farmland, depende pa rin po kasi minsan pag nagharap po ang bibili at yung may-ari, baka sakali po lumambot pa ang kanilang puso, mapatawaran po natin. So meron silang mga ginawang dito, yan kung saan pinapalaguan nila ng mga halaman. And then may design din doon as wishing well. So ito po yung dinesign nila. Siguro may tubig ito pag pag tag-ulan. Pwedeng mag-photoshoot dito, picture. Yan. Tapos, eto naman yung wishing well. May tubig ba? Ay, walang tubig. Yan. Eto naman yung pinaka-information nila. Yan, mga halaman. Mga talisay. Yan, ito yung information. Yan. Ito po yung pinaka-information nila na pwede mong puntahan. So, sa mga client po namin na interesado sa property na ito, pwede ko po kayong i-tour dito. Mag-site visit po tayo dito. Message nyo lang po si Ka-Farmland TV about po dito sa schedule. Ayan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na function hall. Tara, puntahan po natin. Ayan. Kung makikita nyo yung kapaligiran, malinis, maganda, tahimik, maaliwalas po. At presko po ng hangin. Ayan, madami pong flowering plants. Marami din pong fruit bearing trees. So, hindi po kayo maiinip. Hindi po kayo mai-stress dito. So, kung gusto nyo pong makatakas sa syudad, stress free, punta na po kayo dito sa farm na ito. Visit nyo na po. Message nyo lang po si Ka-Farmland TV. So, nandun yung area na tinutuluyan ng owner. And, heto po yung function hall. Ayan, nandito po tayo sa function hall. Ang ganda ng pagkakagawa. So, native na native. Ayan. Malaki din siya. Lawak. Ayan. May mga rambutan sila. Tapos tong mga mangga, mga dwarf na mango. Sa mga bougainvillea nila, binabahayan po ng mga ibon. Yan, So, gumagawa sila ng pinaka kapitan nila para nga naman maganda, nakahang. So, pasensya na po kayo, hindi ko po mapapasok yan. Kasi meron pong bisita dyan na nagpapahinga. So, para lang po maipakita ko po sa inyo, yan po yung pinaka-tinutuluyan dito nung owner, nung may-ari ng lupa. Yan. Para tayo naglalakad dito sa paraiso. Yan, ito po yung sinasabi ko kung saan pwede nyo pong ilagay yung swimming pool, cottages, para po ma-develop ito as camping site resort. Yan. Ang reason po ng owner, kaya po ipinagbibili na, is hindi na po nila ito naaabiyad. Hindi na po naasikaso, wala sila dito. Ayan.
So, paano mga farmland? Nalibot ko na po ang kabuuan nito. Inuulit ko po ito. Ito po ay 12,000 square meter or 1.2 hectares mo na ipinagbibili. Located po dito sa Liliw, Laguna. Ito po ay, ang daan po ay sa Magdalena, Laguna. Ang layo po nito sa bayan ng Magdalena, Laguna ay nasa 15 minutes drive po. At ang daan naman po ay two-way. So, salubungan, meron pong right of way. Ang presyo po ng may-ari ng lupa, 17 million net. Buyer's expenses po lahat. So, sabi ko nga po, makipag-ugnayan na lang po tayo sa mga interesado sa may-ari ng lupa about po sa tawaran or sa kanilang presyo. Kasi yun, base lang po sa kanilang sabi, yun lang po ang aming sinasabing presyo dito. Yan, clean title property po. Bye-bye mga farmland. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming followers, viewers, and subscribers po. Naway lagi po tayo mag-iingat at gabayan tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!